ang Senado kasama si Selly Ortega Bueno. Maya-maya atin humakapanayam via Zoom si Senator Win Gatchalian, ang Chairman ng Committee on Basic Education at Committee on Ways and Means. At siya rin po ang isa sa mga tumututok dito nga sa pag-iimbestiga sa mga illegal pogo at illegal and criminal activities diyan sa mga ni-raid na pogo sa Banban, Tarlac at Porac, Pampanga, kung saan nadadawit nga itong si dismissed Banban, Tarlac Mayor Alice Guo. Habang ating inantabayan ang Senator Win Gatchalian, batiin lang natin ang happy 20th birthday si Maya Rubio Pardalis. Ang pagbati ay mula kay Marlon Ramos ng Philippine Daily Inquirer. Happy birthday! At happy birthday din kay Aida Gonzalez, ang kaibigan na si Aida. Nagbe-birthday ngayon. Alam ko, ka-birthday niya si Corina Sanchez. So, happy birthday! Happy birthday! At syempre, babatiin ko ng advance happy birthday bukas, October 6, 60th birthday ng aking kapatid. Magiging dual citizen na siya, magiging seasoned citizen. Oo, si Ate Remy Ortega Briñas ng Barangay Balimbing, Nagcarlan, Laguna. Happy birthday! At sa lahat na nagbe-birthday, naku, maligayang kaarawan po sa inyong lahat. Happy birthday! Maya-maya ating makakapanayam nga via Zoom, Senator Win Gatchalian. Aside po sa usapin kay Alice Guo na okay na siya? Pwede na? Ay, nasa linya na, hindi natin siya makakapanayam via Zoom. Okay, atin humakapanayam ang via Zoom. Makapanayam po natin via Zoom si Senator Win Gatchalian, ang chairman ng Committee on Ways and Means at Basic Education. Magandang hapon po, Senator Win. Sally, magandang hapon sa ating mga listeners. Asa na si Sir? Ba't hindi ko makita sa... Nakikita mo ako? Ayan, Narinig mo? okay na. Sir, una muna, kahit ho maraming kasong kinakaharap, kahit may mga dokumento na nagpapatunay na si Alice Guo, alias lang niya yun at ang tunay niyang pangalan ay Gu Waping, pero ayon kay Attorney Stephen David, siya po ay tatakbo pa rin sa pagka-mayor ng Banban, Tarlac. Dapat i-disqualify na siya kaagad, Sally, ng COMELEC. Dahil unang-una, kung matatandaan natin, ang COMELEC mayroon na silang resolusyon na sampahan ng kaso si Gu Waping dahil nga hindi siya Pilipino. At bukod tanging Pilipino lang ang pwedeng tumakbo bilang alkalde ng isang bayan. At natuklasan nga ng COMELEC na yung fingerprint ni Alice Guo ay parehas kay Gu Waping, iisa lang to. At kaya hindi pwedeng tumakbo si Gu Waping dahil hindi siya Pilipino. At hindi naman pwedeng ang dayuhan ay papatakbuhin bilang alkalde. Pangalawa, meron na rin resolution ang ombudsman na perpetually disqualified na siya from holding public office. Kung matatandaan rin natin, tinanggal siya ng ombudsman at kadugtong sa kanilang desisyon ay bawal na siya pumasok sa elected post. So, ibig sabihin, hindi rin siya pwedeng patakbuhin ng COMELEC dahil nga dito sa ombudsman na resolution. So, may iba ho kasi nagsasabi na technically, pwede pa daw ho dahil hindi pa final yung mga decision doon sa mga issue laban kay Alice Guo. At ang sinasabi, ministerial lang daw naman yung pagtanggap ng COMELEC na mga gusto mag-file ng Certificate of Candidacy. Tama nga, ministerial yung pagtanggap. Pero pagtanggap nila, dapat siguraduhin nila na Pilipino lang ang pwedeng tumakbo. At alam nila, sila na mismo nagsabi, COMELEC na rin mismo nagsabi, na hindi siya Pilipino. No? Dahil nga yung kanyang fingerprint ay kaparehas doon kay Gu Waping na isang Chinese citizen. So, COMELEC na mismo ang nagsabi nito. Kaya by virtue of that finding and that resolution, dapat i-disqualify na siya kaagad. Yung pagdaggap, tama, ministerial. Pero may kapangyarihan ng COMELEC na i-disqualify siya kaagad dahil hindi nga siya Pilipino. At ang maganda naman dito, sir, mismong si Justice Secretary Crispin Jesus Remulla nagsabi na haharangin ng DOJ ang candidacy nitong si Alice Guo. Pwede rin yan. Pwede rin mag-intervene ang DOJ dahil nga may mga kaso at may findings rin ang NBI. Ang matatandaan natin, ang NBI ay under DOJ. At sinabi na nga ng NBI na yung fingerprint
ni Alice Go at ni Go Hopping ay iisa lang. So, kahit na mag-file siya ng Certificate of Candidacy, dahil nga ang pinaka-basic dito ay hindi siya Pilipino, hindi siya papatakbuhin ng COMELEC at dapat i-disqualify na kaagad. Sir, kasakaling hindi mangyari yon, hindi gawin ng ilang concerned government agencies yung kanilang tungkulin na i-disqualify si Alice Guo at mapayagan pa itong makatakbo, magiging katawa-tawa na po ba tayo? Talagang nakakatawa at parang hindi ginagawa ng COMELEC yung kanilang tungkulin dahil isa sa kanilang mandato ay siguraduhin na Pilipino lang ang pwedeng tumakbo. At yun na nga, nasabi ko nga na nung matatandaan natin, sila mismo gumawa ng sarili nilang investigation. At yung findings nila na yung kasi pag bumaboto tayo may fingerprint, di ba? Minatch nila yan doon sa dokumento ni Go Hopping at nag-match ito. So sila mismo gumawa ng hakbang na sila mismo gumawa ng hakbang at napatunayan nila na hindi nga Pilipino itong si Alice Guo. Kaya dapat kaagad i-disqualify nila gamit ang kanilang sariling kapangyarihan. Ang sabi ko kasi ni Attorney Stephen David, marami daw clamor para kay Alice Guo na tumakbo pa rin sa pagka-alkalde at hayaan daw makatakbo para malaman daw at taon na daw ang magpasya para malaman kung gaano pa daw siya kamahal ng mga taga-Banban Tarlac. So sir, dapat ba mga taga-Banban magising sa katotohanan na itong si Alice Guo bukod sa hindi tunay na Pilipino, malaki yung kanyang connection doon sa illegal pogo sa kanilang lugar? Correct. Hindi siya Pilipino Selly. At dapat maunawaan ng ating mga kababayan sa Bamban na hindi siya pwede maging alkalde at hindi siya pwedeng tumakbo kahit anumang posisyon. Kahit na barangay official or kagawad, hindi siya pwedeng tumakbo dahil basic to Pilipino lang ang pwedeng mahalal ng taong bayan. At dahil nga hindi siya Pilipino, hindi siya pwedeng kumandidato at lalong-lalo na hindi siya pwedeng ihalal ng taong bayan. At ang Department of Foreign Affairs, sir, nagpasya na kinansela na yung kanyang pasaporte. So, patunay ito na talagang illegally Correct. o hindi siya talaga Pilipino at hindi siya pwedeng magkaroon ng pasaporte ng Philippine passport. Tama ka dyan, Selly, no? Nangyari lang yata yan kahapon. At isa itong patunay rin na hindi siya Pilipino dahil sa sariling investigation ng DFA, kinansela na nila yung passport ni Alice Guo dahil napatunayan rin nila na hindi Pilipino itong passport holder na ito. Kaya ganun rin, ang COMELEC pwede silang gumawa ng sariling hakbang dahil mandato ng COMELEC siguraduhin lang na yung mga kandidato ay eligible. Pwede silang tumakbo. At isa sa mga basic eligibility o yung basic na requirement ay dapat Pilipino ka. At dahil nga hindi siya Pilipino, hindi siya pwedeng tumakbo. So, sana naman hindi mangyari kasi ang concern ba? May kapangyarihan ng COMELEC motu proprio na cancelahin ito. Hindi na nila kailangan antayin pa na mag-file ng case o sarili na nila, pwede na nilang cancelahin. So, mananawagan po ba kayo kina COMELEC Commissioner George Garcia na motu proprio, wag nang hayaan pang makapag-file ng COC si Alice Guo? I'm sure alam ni Chairman George ito, no? At alam ko bihasa siya sa mga ganitong sitwasyon at alam ko na gagawin nila yung mandato nila na huwag patakbuhin yung mga hindi Pilipino at lalo na nagsisinungaling, no? Dahil nga napatunayan rin ng COMELEC. Sila mismo napatunayan nila. Kaya nga ang ginamit misrepresentation no? Dahil yung ibig sabihin nito ay nagsinungaling si Alice Guo na siya ay isang Pilipino. Sir, sa tingin nyo, bakit lakas pa rin ng loob ni Alice Guo na gawin yon o advised ba ng kanyang lawyer? Ano ba yung mapapala? Anong gusto nilang patunayan? Bakit gusto pa rin na tumakbo? Well, Sally, diversionary tactics to, no? So, gusto nilang ilihis ang isip ng taong bayan sa totoong sitwasyon, sa totoong kaso. Ang gusto nilang palabasin na siya ay Pilipino pa rin at wala siyang ginagawa. So, para ilihisin attention natin, paulit-ulit nilang sinasabi na sila ang magfa-file. Pero ako naniniwala ako na eventually madidisqualify siya.